Isang magandang gabi sa ating lahat at para po sa araw ng May 27 na hindi po ako nakapag-upload kagabi gawa ng aking nanay ay dinala ko sa hospital sa may Jose Linad at Pampanga. At sa awa ng Panginoon ay nandito at tayo ay patuloy na kumukuha ng kalakasan mula sa ating mabuting Diyos, ating Panginoon at tagapagligtas. At ngayon ko lang nga po ngayon i-upload ang devotion for May 27 and for this May 28. At patuloy pa rin po tayo na magpapasalamat sa Panginoon at patuloy na manalangin para rin po sa agarang mga treatment na kinakailangan ng aking nanay, at pagpalain po tayo ng Panginoon sa patuloy niyang pagbibigay sa atin ng pag-iingat at kalakasan sa bawat araw. Ngayon po ay sa Book of John chapter 16 na po tayo, verses 1 to 33. 33. At bilang pangbungad na talataan, babasahin ko po yung verse 24. A very familiar verse in the Bible. May kinalaman sa prayer. At ganito po ang sinasabi. Start na rin po natin 23-24. Sa verse 23, it says, Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Verse 24, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo ay tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyong pagmamahal sa amin sa mga pagsubok na dinadaanan namin sa araw-araw. Ikaw lamang yung higit sa lahat na magbibigay ng kalakasan sa amin, sa aming isipan, damdamin at kalooban sa aming kaluluwa, at higit sa lahat sa aming espiritu na patuloy na nakakonekta sa iyo, na siyang magbibigay sa amin ng kalakasan. Lord, again we ask for your guidance upon reading your words. Ay andun, Panginoon, ang patuloy naming ilalim sa iyo pong karunungan at kalooban. Continue to bless everyone who are listening this moment. In Jesus' name, Amen. At ngayon po ay atin pong titignan na po ang mga reflections po natin tungkol po dito sa Book of John chapter 16. At para po sa atin pong mga reflections ay nilagyan ko itong title na Our Faith in Jesus is Not in Vain. At ginamit ko yung word na vain, V-A-E-N. At dito nga po ay ito pa rin ay continuation na kung saan ay yung lagi nang sinasabi ni Jesus na nalalapit na yung kanyang paglisan o pagpunta muli sa kanyang Ama sa langit. At
yun nga yung kanyang dadaan ng mga paghihirap sa krus ng Kalbaryo for the salvation of man. At dito nga po sa verse 1, kapag atin po yan binasa, ay makikita po natin yan dyan na yung kanyang mga pagsasabi, no? Patungkol na sa kanyang nalalapit na paghihirap na dadaanan. Okay, so dito ay sa una po nating mga talataan or reflections, ay babasahin po natin yung verse 7 to 11, pero just to have ilang pang mga background, ay basahin na rin natin yung mula verse 1. At ganito po ang sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos, at gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito ay sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. And then verse 5, okay, hindi ko muna nabi sa inyo ang mga bagay na ito sapagkat kasama pa ninyo ako. And then verse 5, ngunit ngaya'y paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. So yun nga po yung background nga dito, lalo na sa verse 5 ay sinasabi niya nga na siya ay malapit na nga pong mawala sa mundong ito nung siya ay naglilingkod, at sapagkat siya ay muling babalik sa kapiling ng kanyang Ama sa langit, at bago ngayon ay dadaanan niya yung pagtubos niya sa atin sa krus ng Kalbaryo. Ngayon ay sa verse 7 to 11 makikita natin dyan na nagbigay ang Panginoong Jesus ng encouragement, pagpapalakas. Sa verse 7, basahin po natin. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan, at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanglibutang ito. Alright, so sa English, pag binasa natin ay ganito ang sinasabi. But I'm telling you the truth, it is better for you that I go away, because if I do not go, the Helper will not come to you. But if I do go away, then I will send him to you. And when he comes, he will prove to the people of the world that they are wrong about sin, and about what is right, and about God's judgment. They are wrong about sin because they do not believe in me. They are wrong about what is right because I am going to the Father.
and you will not see me anymore. And they are wrong about judgment, because the ruler of this world has already been judged. Alright, so dito po ay makikita natin, no, na we are victorious, no, na dito ay sinasabi nga na yung mga tunay na nanalig kay Jesus ay tunay na nauunawaan nila yung ibig sabihin ng kasalanan at pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan. So dito po ay letter B. Ang atin pong gusto nating bigyan ng pansin ay first reflection ay victorious over sin by faith through obedience in Jesus. Kung papansin nyo dito, may pinanggit si Jesus, no, na yung mga sasanlibutan hindi nila naunawaan kung ano ang ibig sabihin, no, ng kasalanan, no. Mali sila tungkol sa kung ano ang matuwid, no. Sabi dyan sa verse 9, no, mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Yan yung sabi ni Jesus, no. Hindi yan nauunawaan ng mga walang paniniwala o pananalig kay Jesus. No, alam niyo yan, yung wrong concept of sin, diba? Yung akala ng tao ay mapapatawad lamang siya kung siya ay patuloy na magsasakripisyo na pahihirapan niya yung kanyang sariling katawan, no? So dito ay makikita natin na yung obedience outside by having faith in Jesus, no, ay yun po ay kasalanan, ha? Sabi nga sa Book of Romans na anumang gawa na hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. So I think that's one thing na ibig sabihin dito ng Panginoong Jesus, ang tao mali ang concept of sin, no? Bakit? Kasi wala silang faith. Ito sa verse 9. Bakit mali ang kanilang pangunawa sa kung ano ang kasalanan at kung ano ang matuwid? Kasi mali. Kasi wala silang faith kay Jesus. That's why true Christians, no, our faith, no, in Jesus is not in vain. Letter B, we should be victorious over sin by having faith, or by faith through obedience in Jesus, no? So yung obedience na ito kay Jesus ay ito yung bunga na ng ating pagkakaroon ng pananampalataya. So nagiging malinaw po sa atin yan, no? So dito ay hindi natin sinasabing wala na tayong gagawin. Ibig sabihin yung sinasabi rito na ang pagsunod sa Panginoon kailangan ay nababatay sa pananampalataya. Hindi ito dapat nababatay sa ating sariling para bang merong tayong ginawa para sa sarili natin na maipagmamalaki, no?
So, diba? Sabi naman Ephesians, diba? 2:10 na chapter 2 verse 10, diba? No? Na tayo naligtas, no? Hindi dahil sa ating mga sariling mga gagawa, kundi ito'y dahil sa kagandahang loob at habag ng Diyos sa atin. Ayan, so dito nga po ay ating binibigyan ng pansin nga na ang tunay nga na pagkaunawa sa kung ano ang kasalanan at kung ano ang matuwid ay ito po yung pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus, at bilang mga nananalig na nga kay Jesus, ang ating ngayon mga ginagawang mabuti ay bunga ng ating pananalig sa Kanya at pagmamahal na, no, pananalig at pagmamahal sa Panginoon. Alright, so punta na po tayo sa verse 20 to 23. Ang sabi po sa 20 to 23, 20 to 23, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito ay magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya ay nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya ay nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo. Nalulambay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo, ano mangingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya. Alright, sa inyo, no? Bibigay niya sa inyo. Ating pong second reflections is letter A, after the hardships there is a rainbow, no? Parang diba, after the rain there's a rainbow, diba? So dito naman ay after the hardships there's a rainbow, meaning ay makita naman natin dito, no, na talagang tayo ay dumadaan sa buhay na ito na may mga hapis o kalungkutan, hapis, no? Struggles, pagsubok, kalungkutan, mga pagsubok na dinadaanan natin. Pero after natin pagdaanan yun, no, ay merong kagalakan, merong joy, no? So yun po yung ibig niya sabihin, at hinay ng tulad niya nga yung ganitong sinasabi nga niya na, no, tayo ay matitigib ng hapis, no, pero after nito ay after na pagdaanan natin yung mga pagsubok, mga mabibigat na pagsubok man yan, ay merong kagalakan, katulad nga raw ng isang babaeng manganganak na kapag siya ay manganganak na ay dumating na yung oras ng kanyang paghihirap, subalit after niyang mailuwal ay hindi niya naaalala yung hirap. Diba naranasan ba natin yun? Dumaan na rin naman tayo sa mga iba't ibang mga pagsubok sa buhay, at after nun ay lumilipas din na tila ba nakakalimutan natin yung mga pagsubok na yun. Sakit sa damdamin, sa kalooban, bigat sa isipan, diba? So dinadaanan natin, pero after that ay sa tulong ng Panginoon ay nakakalimutan din natin at napapalitan din ng kagalakan yung mga paghihirap na ating mga pinagdaraanan o dinaanan. Alright, at ngayon po ay punta po tayo sa ating pangatlong reflection, ay yung verses 24 to 27. Ang sabi dyan, hanggang ngayon
wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko, humingi kayo at kayo itatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalingaga. Subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko ng sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yaoy hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig niya kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo, at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ang ating pong pangatlong reflections is nothing compare in the joy in prayer. No? So, nawa ay patuloy na dumating at sa buhay natin, at naway manatili sa buhay natin yung kapag tayo ay nananalangin ay tayo ay nananabik, no? At tayo ay excited, at tayo ay nagagalak, no? At siguro marami din sa atin na dumating din sa panahon ng buhay na parang bang yung prayer life ay naging dry, no? Parang walang gana, walang kabuhay-buhay, at para bang ang hirap manalangin. Pero ito po ay isang nagpapaalala sa atin that nothing compare in the joy in prayer, no? Sapagkat sa pananalangin ay doon natin patuloy na mararamdaman ang presensya ng Diyos, kung saan ay nakakagaan din ang ating kalooban, sapagkat atin ngang na ipapahayag ang ating mga saloobin ng damdamin na kabigatan na ating binadala, ay atin nga pong ibibigay sa Diyos o na ipauubaya sa Kanya, diba? So, diba, kaya nga sinasabi rin, diba, sa ilang mga talataan sa Biblia na ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay, sapagkat Siya ang lumilingap sa atin, no? Give all your cares upon Him, for He cares for you. At punta naman po tayo sa ating panghuling reflections sa salitang vain, letter E. Verses 28 to 33. Sabi po dyan, ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan, ngunit sa sanlibutan ngayon aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Sinabi ng kanyang mga alagad, ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Doon may hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko na ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So dito po, at ang reflections po natin dito ay yung exercise faith is more than words to say. Yeah? So dito po ay alam naman ni Jesus na at ng ating Diyos yung naman ang ating puso.
at kung tayo ba talaga ay merong pananalig sa kanya o wala. At kung papasin ninyo ay yung sinabi nga ng ilan sa mga alagad dito ni Jesus na kausap niya, more probably that's all disciples to, no? Kasi ang kausap niya rito, no? Kasi ang mga ano yung sinasabi ni Jesus dito, very intimate na tipong sa kaibigan niya lang sinasabi, no? So yun nga, ang turing nga ni Jesus, diba, sa mga alagad ay kanyang kaibigan. At ito nga ay yung sinabi dito nga, no, ng ayan sa 29, sinabi ng kanyang mga alagad, ngayon po'y tuwiran na inyong pangungusap. At dito nga ay tila ba para bang nauunawaan na nila yung sinasabi ni Jesus, na yung sinasabi ni Jesus na siya ay aalis at hindi sila makakaparoon, ay tila ba nauunawaan nila. At sabi nga nila ay sila ay nananalig, at sinagot nga sila ni Jesus na nananalig na ba kayo ngayon, no? Sumagot si Jesus, naniniwala na ba kayo ngayon? At sinabi na rin ni Jesus dito na si Jesus na ay siya ay may mga salitang prophetic kasi, no? So darating ang panahon na magkakawatak-watak sila. At kung papansin niyo, diba, nung si Jesus nga ay pinako sa krus, diba, nung pinapahirapan pa lang, pinagbubuhat pa lang ng krus, diba, tila wala siyang kasama, no? Even nga sa Simon Peter ay itinanggi siya, no? So nagkatotoo. At ang tanging ding sinabi rin dito ni Jesus na kaya niya to sinabi para patuloy na tumatag, no, yung kanilang pananampalataya at maging isa pa rin sila kay Jesus, diba? Kaya nga, diba, nung muling nabuhay ang Panginoong Jesus ay andun pa rin yung mga alagad niya at nagpakitang muli ang Panginoong Jesus, no? So ayan ay mga bagay na patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa atin, no? Na kahit may mga kapigatian, sinabi na dito, pinauna na ito ng Panginoong Jesus, na sabi diyan, no, kayo'y may kapigatian sa mundong ito, subalit tatagan natin, no? Tatagan ninyo, sabi diyan, be brave, no? In English sabi, I have told you this so that you will have peace, being united to me. The world will make you suffer, but be brave, I have defeated the world. So kung talagang may katotohanan, no, ang mundong ito ay, sabi nga, may puno rin ng kabigatian ng hapis, no? Pero salamat dahil yun nga, no, yung ating pagiging isa sa pananalig kay Jesus ang siya magbibigay sa atin ng kapayapaan at katatagan. Again, pagpalain tayo ng Panginoon. Ang ating pong reflection is our faith in Jesus is not in vain. Ang ating pananampalataya kay Jesus ay hindi nawawala ng kapuluhan. Number 1 is victorious over sin by faith through obedience in Jesus. Number 2, after the hardships, there's a rainbow. Number 3, nothing compare in the joy in prayer. And number 4, exercise faith is more than words to say. Alright, so dito nga po ay, no, kung minsan ay talagang mas maigi pa na just obey, no? Just obey na of course that's more than words, no? Kapag tayo ay sumusunod and we obey dahil alam natin na tayo ay dinidirect ng Panginoon
hindi po yung blind obedience lang, no? Kundi alam natin na yung leading ng Panginoon ay siyang ating pong nagiging batayan sa ating pagsunod mula sa kanyang mga salita. Tayo manalangin. Panginoon, muli salamat sapagkat ikaw po ang Diyos na dakila sa lahat. Patuloy mo kaming pagpalain at ingatan ng bawat isa sa amin. Give them, Lord, the peace, the strength, the encouragement, the braveness na marami pong mga maaaring kapighatian na aming pong mga pinagdaraanan at pagdaraanan pa. Nandiyan ang mga paglindol, nandito pa rin ang pandemic. Lord, we really need you and we surrender ang aming pong buhay sa iyo sapagkat sa iyo lamang kami makatatagpo ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Let your Holy Spirit envelop every one of us who are listening. Let your Holy Spirit strengthen us. Balutin mo kami, Panginoon, na yung banal na Espiritu at patuloy na manahan sa aming mga puso na siya magbibigay ng kapayapaan as we are facing everyday challenge, Lord, na sa aming pong buhay na ito. Lord, tunay nga na may mga kapigatian, subalit higit sa lahat ay merong kapayapaan at kagalakan na idinudulot ng aming pong pakikipag-isa sa iyo ng aming pong mga espiritu. Salamat sa iyong mga salita at patuloy mo pagpalain ang bawat isa at ang aming bansa sa ngalan ni Jesus. Amen at amen.